Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. For today's video mga ka-farmers, ay i-share ko po sa inyo ang realidad sa pag-aalaga ng baboy mga ka-farmers. So, is it easy or it is very difficult mga ka-farmers? Panoorin niyo po hanggang sa dulo ang video ito mga ka-farmers, lalo na po yung sa mga ka-farmers natin dyan na magsisimula ng babuyan ngayong taon ng 2024. So, itong i-share ko sa inyo ngayon mga ka-farmers ay base po ito sa karanasan namin. Merong ibang mga viewers na nagsasabi na matagal na po kami sa pagbababuyan dahil mag 7 years na po kami ngayong taon mga ka-farmers. Pero bakit daw wala pang physical improvement itong babuyan natin? So, ganito kasi yung nangyayari mga ka-farmers. Nung nagsimula po kami sa pagbababuyan, yung pera namin ay enough lang po para ipagawa namin ng ganito. Yung mga kulungan mga ka-farmers. Kasi kailangan din naman na kung mag-aalaga tayo ng mga hybrid na baboy, kailangan na bigyan sila ng proper na kulungan. So, ayan, ito yung pinagawa namin. Wala po talaga kaming pera mga ka-farmers na pwedeng pangkapital lalo na sa feeds kasi alam naman natin na yung feeds yung may pinakamataas na expenses kapag magbababuyan tayo mga ka-farmers. So, ang nangyayari doon, nag-start po kami sa 2 baboy. Pina-fattening po namin yon. At nang maibenta namin ang 2 baboy, bumili kami ulit ng 9 heads galing sa binibenta naming 2 baboy mga ka-farmers. At yung pinapakain namin sa 9 heads ay yung sweldo po namin dahil both single pa po kami ng asawa ko that time. So, nag-save pa po kami pangkasal mga ka-farmers. So, ang ginagawa namin ay instead of mag-save kami sa bangko mga ka-farmers na para ipakasal, so, ini-invest namin sa baboy yung sweldo namin. Weekly kasi ang sweldo namin mga ka-farmers. So, hindi talaga mahirap na makabili kami ng feed. So, doon po kami nagsisimula mga ka-farmers. At nang may benta po namin yung siyam namin na baboy, yan na po ang nagsisimula. Kasi yung ibang pera mga ka-farmers ay ginagastos namin sa aming kasal. Din yung iba mga ka-farmers ay nagsisimula po kaming mag-alaga ng inahin. So, 2 inahin po yung sinisimula namin. Magandang klase po yung inahin na pinipili namin mga ka-farmers. So, pag sinasabi natin na magandang klase, hindi din yun yung mga murang baboy. Mahal din yun mga ka-farmers. At nang makapagsimula na din kami mag-inahin, ay bumili kami ng mga farrowing pen para din sa aming mga inahin para mas convenient din siya mga ka-farmers na hindi po namin palaging binabantayan yung aming mga biik at mas less din yung chances at meron ding mga biik na madidisgrasya. At nang makabenta na po kami sa aming mga biik that time mga ka-farmers ay niro-roll po namin yan. Doon kami kumukuha ng mga expenses sa feeds at meron din kaming ginagawa mga ka-farmers na pang-improvement sa aming bahay dahil dati hindi pa po kami nagkapagpatayo ng bahay. After 2 years pa po nung kasal namin mga ka-farmers ay nagsisimula kami magpatayo ng bahay at galing po yung pera sa aming mga baboy mga ka-farmers. Ay isa po yan sa rason na itong babuyan namin ngayon hindi pa masyadong magandang tingnan mga ka-farmers unlike sa ibang mga hog raisers. Kasi yung mga ibang hog raisers, for sure, nagsisimula din sila na meron na talaga silang kapital mga ka-farmers. Kaya, merong ibang mga viewers na magsasabi na bakit hindi pa kayo nag-expand or wala pang physical improvement yung babuyan ninyo, ang tagal-tagal nyo na. Siguro, yung nagsasabi nun mga ka-farmers ay wala pa pong experience sa pagbababuyan. Kasi pag naranasan mo na ang babuyan mga ka-farmers, hindi po agad ganyan kadami yung pera na makukuha natin dahil mataas din yung gastos natin mga ka-farmers at kung meron man tayong kita mostly mataas na yung nasa 2,000 per head sa ating mga baboy, mostly nasa 1,000 lang po. Kaya kung magsisimula nga kayong magbabuyan mga ka-farmers, kung gusto ninyong kumita agad sa inyong mga baboy ay dapat mag-aalaga kayo ng at least 10 heads. Kasi yung baboy ay estimated 1,000 per head po yung kikitain nyo dyan. Less na po yan sa lahat ng expenses. So, isa po talaga yan sa rason mga ka-farmers. Hindi pa natin napapaganda ang ating babuyan. Pero plano po namin yan mga ka-farmers na palakihin ang aming babuyan. Sa ngayon kasi, meron pa kaming pinapatapos na bahay mga ka-farmers which is yung kita namin sa babuyan ay unti-unti din namin
ginagastos para sa aming bahay at meron din kaming kaunting tinitipon para din kung anong mangyayari sa aming mga baboy ay meron kaming makukuha. Like nung nag-ASF mga ka-farmers, napasukan po kami ng ASF dito. So, yung ibang mga hog raisers, kung wala pa po tayong sariling pundo mga ka-farmers, hihinto po talaga tayo ng ilang buwan. Pero kami, huminto po kami ng 1 buwan lang po mga ka-farmers. Yung purpose po namin para huminto ng 1 buwan ay hindi po dahil wala kaming pera na pwedeng panggastos para sa susunod na pag-alaga ng baboy. Hinihinto po namin mga ka-farmers, at least makarest po muna yung kulungan namin at dinidisinfect po muna namin mga ka-farmers. Kaya kailangan talaga na i-rest talaga yung babuyan natin kapag mayroong ESF na nakapasok. I know na hindi po yun confirmed na ESF mga ka-farmers dahil wala pong taga-DA na pumasok dito para i-test yung mga baboy namin, pero yung symptoms niya pang ESF po talaga mga ka-farmers. So, kung nangyayari po yun at wala po kaming sariling pundo mga ka-farmers, so siguro hindi pa po kami nakapagsisimula din ngayon. So, isa po yan sa rason na hindi namin priority na pagandahin agad yung babuyan namin. Kasi yung iniisip namin, as long as okay pa po yung babuyan namin mga ka-farmers, comfortable pa po yung mga alaga namin dito, hindi sila mauulanan, hindi sila giniginaw, so there's no need to improve po muna unless kung meron na po tayong malaking pera mga ka-farmers. Ang totoo mga ka-farmers, hindi po kami nagkakaroon ng utang o hindi po kami umutang para makapagsimula ng babuyan. Kaya ganito po yung sistema sa aming pag-aalaga mga ka-farmers. Kung naranasan nyo pong mag-alaga ng baboy mga ka-farmers, ma-experience nyo po talaga yan. Hindi po yan parang one day millionaire mga ka-farmers na kung makapagbenta tayo ng baboy, pwedeng igastos natin agad sa kung ipaganda sa ating mga kulungan, mga ganyan mga ka-farmers, mga facilities. Wala namang masyadong facilities yung babuyan mga ka-farmers, unlike sa mga pressure washer, ganyan. Meron na po akong pressure washer. Pero ngayon, nagtitipid kasi ako mga ka-farmers dahil kaunti lang po yung mga baboy ko ngayon at hindi ko sila pinapaabot ng finisher stage dahil pang litsunin lang po sila. So, mas better na winawalis ko lang po yung dumi nila. Unlike nung meron kaming inahin mga ka-farmers, mas mahirap kasi yung merong mga inahin. So, gumamit talaga ako ng pressure washer. So, ngayon, at least bumaba po yung kuryente namin kasi ilaw lang po yung ginagamit mga ka-farmers. So, pag magbababuyan kasi tayo, hindi talaga yan easy. Mahirap po siya mga ka-farmers. Meron pong pagod, gastos, at kailangan talaga na yung oras mo ay ilalaan mo sa iyong mga alaga para din naman maganda yung paglaki nila mga ka-farmers dahil babalik din naman sa atin yan. So, sa mga viewers ko po na nagsasabi na ang tagal na daw namin sa babuyan at wala pa pong physical improvement tong babuyan namin kasi hindi kasi kami yung gastos ng gastos kasi alam namin na kung merong mangyayari sa babuyan namin tulad ng nangyari na napasukan kami ng ASF, wala pong ibang sasalba namin mga ka-farmers kundi yung sarili lang po namin. So, kailangan po talaga namin na mag-save para doon. At the same time, kailangan din namin magpundar mga ka-farmers. In fact, yung bahay namin, hindi pa nga siya tapos mga ka-farmers dahil hindi naman po lahat ng pera na kukuha ko sa baboy ay ilalaan din namin doon. So, dapat half-half lang po muna mga ka-farmers. So, hindi naman tayo nang mamadali dahil habang may buhay, meron pa namang pag-asa. So, para sa ating ibang ka-farmers na merong plano sa pagbababuyan, kailangan po talaga yung may advice ko ay dapat po talaga devoted po kayo. Kasi itong pagbababuyan mga ka-farmers, minsan meron kang lugi at minsan malaki naman yung kikitain mo. So, hindi po the same yung panahon. Lalo na po kapag mababa po yung presyo ng live weight mga ka-farmers, marami po talaga sa atin na malulugi at experience po namin yan. Pero kahit na nalulugi po kami that time mga ka-farmers dahil mababa po yung pagbili ng baboy namin, hindi po kami huminto. So, yan lang po yung nakagandahan mga ka-farmers. Kahit na malulugi kami, we still stand mga ka-farmers para i-continue itong munting babuyan namin dahil dito po kami nakakapundar ng unti-unti
mga ka-farmers. Ang pag-aalaga din ng baboy mga ka-farmers ay sobrang pagod po. So, grabe po talaga yung pagod natin mga ka-farmers. Meron din kami ibang hayop dito sa aming backyard farm. Marami po kaming mga manok, meron kaming kambing, rabbit, mga ganyan mga ka-farmers. So, kailangan din namin yung alagaan. So, yun lamang po ang may share ko for today's video mga ka-farmers. Hindi po talaga easy ang pagbababuyan. Tanggalin nyo po sa isipan ninyo mga ka-farmers na kung meron kang babuyan ay yayaman ka agad. So, hindi po mga ka-farmers unless po kung meron na po kayong malaking kapital na nagsisimula sa pagbababuyan. Pero meron ngang ibang mga hog raisers na kahit na malaki po yung kapital nila, humihinto din sila sa pagbababuyan. Basta yung sa amin lang po mga ka-farmers, hindi kami masyadong concerned kung gaano kaganda itong munting babuyan namin. Ang sa amin lang po ay paano kami makasurvive kung sakaling meron kaming mga problema na ma-encounter sa babuyan tulad ng pagkalugi at yung sakit mga ka-farmers. So, yun lamang po ang may share ko for today's video. Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.